Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, June 7 to 13, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee, sa mga nag-like, hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat. God bless you all. At kung gusto mo na energy mo lang talaga ang gusto mo makuha natin, para sa personal reading is mag-direct connect kayo sa aking FB Messenger sa Facebook ko. Ilalagay ko sa screen yung original na account para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo, energy reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Vice versa. Basta gawin yung guide yung mga warning Kaya kayo bibigyan ng warning ni universe kasi ayaw niya na mapahama kayo. Pero kung isipin nyo na negative yon at hindi nyo siya i-reverse, it's your choice. Diba? Kumbaga sinabihan na kayo, minarningan na kayo, pero hindi kayo, o kaya umayon kayo sa sitwasyon, o kaya hindi nyo iniwasan. Diba? Na, your choice nyo pa rin yun. Kaya wala kayong dapat sisihin, kundi yung sarili nyo. Diba? Okay, meron kang 5, 30, 34, baliktad, 33, 35. Pareho. 33, 34, 35. Galing kasunod Okay, meron kang Virgo, Sagittarius, Capricorn, and Taurus. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Aquarius. Okay, and there's a growth happen into your life or mga bagay ka na iniisip na sana, parang you want peace. Para sana ganito, sana ganyan, sana gano, sana kung ano man yan. No? Na doon na sa point na may makabagay na iniisip na gusto na mo nang ma-achieve, maganap, mag-growth, or may mga hinihiling ka. Ganyan. May mga bagay ka na naiisip o na may mga iniisip o para may kasisiya. Kasi may nakasiyahan ako nakakita sa'yo. Pero may magtatapos sa buhay mo o may tatapusin ka. Iba dito growth to. Physically, emotionally, spiritually. O, iba dito ano to spiritual growth. Kasi mas magiging may mga mag-a-unlock sa iyo. Halimbawa, magkakaroon ka na awakening o kaya naman mas magiging yung spiritual mo, malalakas yung instinct mo, intuition mo, yung feeling gut mo. Yan, mga ganun sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is may mga pag-uusapan related to ideas of money, negosyo, finances, or business man yan. No? Sa iba naman is, andito yung point of lack, there's a growth. Merong hinihiling ka na, meron kayo hinihiling na makakamit, may fulfillment kasi, bulol lang si ate ha. And then, positivity is happen. May tao na hihingi ng tulong, o may tutulungan ka. Yan ang nakikita ko dito. Pwedeng kapamilya, pwedeng iba sa inyo is, mas matanda to sa'yo, or kaya naman kapamilya o mas matanda to sa'yo, or basta kung sino man ito, basta may pagtulong kasi ako nakikita sa inyo. Andito rin yung point na higit pa sa iling mo darating, may abundance din, may iba dito extension ito, no? Yan, magkakaroon ng mga extension situation sa iba sa inyo. Pagbabalik ng sigla, ang nakikita ko dito, sigla kasi nga sabi ko may healing and growth and recovery actually sa iba. Pero alam mo, yung mga mag-open sa iyo may mag-a-unlock sa iyo as in. Halimbawa, idea mo o kaya is baka mahawa ka ng susit o kaya nandun yung point ng mga opportunity na darating, ganyan. Ang sinasabi rin dito is the answer and the solution is in your hand. May mga bagay ka na desisyonan na o kailangan mo ng desisyon na. If you want to change your destiny, nasa sa'yo daw yun. Nasa sa'yo yung susi. Nasa sa'yo yung kamay. Kung gusto mo mag-success sa buhay, nasa sa'yo daw yun. Nasa sa'yo na nga actually lahat. Oh. Alam mo, ang ganda niyan lahat. As in. Nasa sa'yo na. As in, nasa sa'yo lahat. Siguro ang kulang na lang sa iba sa inyo, kilos. Yun na nakikita ko. Dito sa sitwasyon mo is may nakikita ko na may tao na gusto niya ng forgiveness, apology. Or ikaw ito, or siya ito. Or kung sino man yan sa connected sa iyo. May taong ganun ako nakikita. Someone want ng peace. Iyan na nakikita ko dito. And then also is
merong gain ng wealth. Hindi ko alam kung bakit. When it comes to a gain ang wealth o kaperahan man yan, o maganda yung magiging maganda yung flow ng stability mo this time. Halimbawa, kung sa trabaho, na night shift ka, nagkatrabaho ka, o kaya mas dumami yung oras mo, diba? Mga ganun sitwasyon. O kaya is may mga bonuses ka, mga ganun. Kaya basta may mga gain of wealth or stability ako na nakikita sa iyo. May magkakaroon sa'yo ng shifting, mga pagbabago na ito, no, sa nakita ko dito. Kung dati medyo nagiging hard, o may mga hardship, difficulties, ngayon hindi. May shifting happen into your life sa nakikita ko dito. Mas mararamdaman mo siya ngayon, yung paggaang at magandang flow ng sitwasyon. Energy ni Aquarius. May ko-connect sa'yo or magkakaroon kayo ng connection muli sa dating sitwasyon. Tao man yan, place, kung ano man yan. Basta may from the past situation ako nakikita eh. Yun, pwedeng may susolusyonan ka o kaya may ko-connect sa'yo muli yung dati mo nakausap, kung ano man yan, connection, o kaya naman may uulitin ka o susolusyonan na. Sa iba ano ba to? Parang kung ano yung pinula mo, yun yung aanihin mo, ganun. Your energy, Aquarius. May pagtatapos energy mo. Okay. Ang energy mo is may mga bagay ka daw na iniisip o iisipin. Ganyan. Nandun sa point na yon. Siguro, nandun ka sa point na may mga ayusin ka, may mga sisimulan ka, may mga alisin ka, may mga ano to? Ita-transform ka, ganyan. Andun din yung point na ang energy ng iba sa inyo is may mga time, hindi ko alam kung pagod ka ba or what happened. Kasi andun yung point na may mga pananakit ako na nakikita sa iba sa inyo, Aquarius. Siguro, either halimbawa may makakausap ka, o may malalaman ka, or may masasagap ka. Malalaman, masasagap, isa lang yun ate. Oo nga na makakaramdam ka ng painful sitwasyon, o kaya naman may mga pananakit ng buto-buto, kasukasuan, kalamnan, mga pain, kung ano mga pain na yan, no, sa iba sa inyo. May pain ako na nakikita sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo is may mga bagay ka doon na iisipin because you feeling burden, mga ganyan. Parang merong bigat na kang nararamdaman na gusto mo nang matapos yun, na gusto mo nang masolusyonan yun. Kasi nasa iyo si Ki. Hawak mo ang beat. Ano ba yun ate? Nakikiuso ka ate, parang wala na. Parang hindi bagay sa akin. Yun nakikita ko sa iyo dito. Parating. Parating po kay Aquarius. Huy. Ay, sorry ka, Lepante. Parating sa iyo. Uy, Galileo. Okay, parating sa iyo. Ang nakikita ko sa iyo dito is within the 3 days, 3 weeks, 3 months. June, July, August, September, o September, October, mga ganyan.
Ano ba, June, July, August, ay, August, September, October, mga ganyan. Pwedeng na sa point, or weeks man yan, no? Weeks, ikaw na mag-calculate. Magkakaroon ng renewal or may blessing na darating sa buhay mo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, may didesisyonan ka daw sa buhay. May didesisyonan ka to reset the situation para magkakaroon ng resetting na sitwasyon yung parating sa iyo. O may umpisahan ka na, o kaya sa iba mailelet go ka, or sa iba sa inyo, ilalaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay mo. Kanya, ay, may miracle kang darating, day. Talaga po, universe. May good karma ka, oh. May miracle na mangyayari sa'yo. Himala. Himala. Congrats! Ang ganda naman pala. Okay, parating din sa iyo, well, hindi naman lahat maganda kasi the reality of life naman talaga is hindi naman lahat positive. Pero mas maganda yung maintindihan mo kung ano yung mga pwede mong maiwasan, no? Para hindi mas lumala o hindi mangyari ng bonggeng news na kasamaan. May nakikita ako dito na 1 hanggang 2 tao na hindi kayo magkakasundo or maybe more than sa iba. Yun, meron din ako nakita na taong manggagamit, may hindi pagkakaisa, may mga trust issue, or may mga tao or may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Meron din ako tao na hindi sila magiging patas sa iyo, no? Ilan man yan sa buhay mo. Hindi sila magiging patas or hindi siya magiging patas sa iyo. Andito rin yung point, tulad na sabi ko sa iyo, panggagamit ha. Ang nakikita ko rin dito is may kalungkutan. May malalaman ka na malulungkot ka sa iba sa inyo, or may mga makakausap ka na malulungkot ka. Nandito rin yung self-doubt, may mga false impression, may mga sitwasyon na malalack of clarity ka, pwedeng na sa point na yon, or kalungkutan to, o panghihina ng lakas ng loob, ano ba to? Sigla pala, mga ganun. Lakas o sigla. Sa iba naman, parating sa iyo, mag-ingat ka na lang kasi may mga time daw na hindi ko alam kung may sakit ka, sana wala, or isa sa connected sa iyo. May mga pananakit sa bandang gitna o may sakit sa bandang gitna ng katawan, either tiyan, kabag, LBM, ano ba yung mga sakit sa tiyan? Hindi ko alam no? Hindi ko alam talaga yung sakit sa tiyan. Hindi, kung may sakit ka, natural na yon. Siyempre, mananakit yun, di ba? Yung sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, yun na yung mga pananakit. Baka may nainom ka, baka kinabagan ka, sinikmura ka, mga ganyan. Iba dito may mga resting time, holiday time, ganyan, o kaya vacation time. Malayo o malapit yan. Andito rin yung point, magkakaroon ng mga bagong plano. Or, makinig ka. May tao na nagpaplano sa'yo. Ibig sabihin, may 1, 2, 3, o 4 man yan na tao na magkakaroon, parang may plano sila pagdating sa iyo. Kasi as long, isa man yan o kung ilan man yan, as long as nasasaktan ka, as long as nagkakaroon ka ng kalungkutan, as long as hindi nagiging maganda yung sitwasyon mo, nagsasaya sila sa iyo. O di ba ang sama nila? Kaloka. Talaga naman ang tao nga naman. Pero sana wag ikaw ito ha. Well, sana hindi ikaw. Pero well, hindi mo naman gagawin yun kasi yung mga Aquarius kasi marami sa Aquarius na maka-Diyos talaga, grabe. Sobra. Meron din ako nakikita dito na tao mapanglinglang, mandaraya, i-judge ka o you're judging that person. Meron din ako nakikita na magiging harsh sa'yo o hindi magiging maganda yung pananalita. Andun din yung point na may tao magsisinungaling. May mga tao o may taong gagawa ng hindi magandang chismis, no, pagdating sa iyo. Kumaga, there's an evil gossip. Makakaramdam ka ng tao or mga tao na magiging cold sa iyo. May ano yung cold-hearted situation, kumbaga. Basta malamig sila, no? Or ikaw ito sa kanila.
May tao na nag-iisip na kabiguan. Sana hindi ikaw ito. Or may tao nag-iisip na kabiguan pagdating sa'yo. May taong masungit eh. Correct me I'm wrong, kasi dito, may tao dito may pagkabaliw. Ay, ano ba yun? Parang baliw siya na, ewan ko basta, parang wala sa katuwiran, parang kung ano na yung sinasabi niya, kahit hindi totoo, basta may pagka krong-krong or baliw, o sana wala namang baliw na tao sa inyo, di ba? May ganon. Andun din rin yung point na pwedeng ikaw or someone who's connected sa'yo, para may mayayamot, nayayamot, o nakakayamot. Parang nakakainis, parang ganyan. May mga unexpected situation happen into your life. There's a tipon na no, may mga battle ka daw na sinusuong, hinahanapan mo ng clarity, magkakaroon ng decision making, may new beginning happen into your life, may mga bagay ka daw na sisiyasatin, aalamin, o kaya naman is mga bagay na gusto mo i-recover, o sa iba sa inyo, urong sulong no, mga ganyan. May retiro ako nakikita, hindi ko alam in what way, siguro you want to retire for something, love life, trabaho, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun. May mga paghahanap ng katotohanan na sitwasyon o may mga pabalik-balik na sitwasyon. Sa iba, no, Aquarius, medyo maging aware ka na lang, no, sa paligid mo tsaka sa mga nangyayari sa iyo. Dapat iwasan ni Aquarius. Dapat iwasan mo. O yung Queen and Queen, oh. Ay, yung Queen and the ano, oh. 10-10. May completion ka, congrats. May mangyayari sa yung completion at may new beginning at saka merong pangarap na makakamit. Kasi andito na rin siya. Okay. Sa iba sa inyo, ang dapat mo iwasan, masyado kang maging very emotional, no? Iwasan mo yung mga ikaka-depress mo, ikaka-sadness mo. Iwasan mo din yung pagiging needy. If ever na ganon ka, or hindi naman maiaalis kasi yung pagiging needy ng tao, no? Pero mag-trust ka lang sa intuition mo kasi mangyayari yun, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, bigay mo yung effort mo, bigay mo yung hard work mo, bigay mo yung mag full energy ka doon sa sitwasyon and makakamit mo yon. Pero kung magiging needy ka tapos gagamit ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon, hindi yun maganda naman din, di ba? At sana hindi naman ikaw yon. Well, iwasan mo rin yung panghinaan ka ng loob, iwasan mo yung maging masyadong emotional, yung mga dramatic situation, o kaya hindi ka mag-trust sa intuition mo, ulitin yung mga nakaraan na sitwasyon, no? Kung may mga time daw napapagod ka na, pwede ka naman daw mag-resting time o kaya mag-holiday ka, magbakasyon ka, o kung may mga bagay na gusto mong gawin mo, you need to follow your heart. Kung sa tingin mo talaga na yun is worth mo naman, why not, diba? You need to follow your heart talaga. Make your idea to make it reality, kumbaga, na doon din sa point na yun, diba? Yun, basta gawin mo lang yung sa tingin mo na ikakabuti mo at ikakagaang ng nararamdaman mo. Yun. Start on your beginning interview. Yung labis-labis din, iwasan mo, ha? Palagi ko sinasabi sa iyo yan kasi marami talaga sa inyo mga Aquarius na masyado labis talaga. Labis ng kabaitan, labis sa pagtulong, hindi mo naman responsibilidad, aakuin mo, di ba? Naku naman, umiwas ka rin sa may tao dito na hindi pwedeng asahan, may taong hindi makatotohanan. Meron pala ako nakikita, may pagpapaliban, hindi ko alam in what way, merong pagpapaliban na sitwasyon, tapos meron din ako nakikita na magko-collapse, babaksak, guguho. May pagkasira hindi ko alam kung saan yun basta may nakita akong gano'n. Tapos merong tao na magbi-breakdown. Sa iba sa inyo is alagaan nyo yung sarili nyo, ha.
As in, alagaan niya yung sarili niyo. Baka may mga sakit kayo. Iba dito may sakit. Kasi naglolo yung energy niyo. O pwede rin na nakapagpapahina ng loob dahil sa sobrang dami niyo rin ginagawa, di ba? Hindi ko alam kung bakit naglolo yung energy mo eh. Pero dito, naglolo yung energy. Sana wala kayong sakit. Okay, love. So, iba dito, baka may-let go na kayo o may kinakailangan kayo i-let go. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love. Uy, meron kang Wheel of Fortune, no? Okay, when it comes sa love, pagdating sa love, pwedeng may nakakausap ka na or may tao dito na makikilala mo. Kung may nakakausap ka o may makakausap ka na, mag-ingat ka na lang sa kanya. Ha? Baka may pagka-player kasi to eh. Malakas ang confident niya, ha? Basta mararamdaman mo to eh. Makakaramdam ka na excitement. May mga pag-uusapan kayo na ma-excite ka. Mararamdaman mo yung presensya nito. Pero may something. Darating yung point na hindi kayo. Or, andun yung point na baka iwanan ka niya o iwanan mo siya. Hindi kayo magsi-same page kasi. Baka iba sa inyo, mapasok pa kayo sa sa option or third party relationship. Kung kayo naman is nagkahiwalay, basta mag-trust ka lang sa intuition. Huwag ka lang magmamadali talaga. Alam mo naman sa relasyon, 'di ba? Hindi yan minamadali eh. May process 'yan. Kung nagkahiwalay kayo, yes, nagkaroon na paghihiwalay because of the third party relationship. Anak, wag ka dyan sa mic. Tumuntong siya sa mic. Yan ako. Yan, nagkaroon ng third party. Ang nakikita ko dito, tumalikod yung isa. And then, pero magkakaroon daw kayo ng connection muli eh. Pero ano yung pag-iwan sa, siguro itong tao na to, pabalik-balik to sa'yo, no? Sa iba sa inyo. Ano ba yan, ate? Ano ko, nagulo. Pabalik-balik siguro to sa inyo. Pero hanggang sa dumating na lang yung point na iniwan ka rin niya sa ere. O, diba? Nagtiis ka tapos ganun. Saklap. Sa iba sa inyo, kung babalik ito, iwan ka rin niya uli sa ere. Yan, nasa sa inyo naman yan. Kung magkakaya nyo naman baguhin yan eh. Pero wag nyo kakalimutan yung sarili nyo, syempre. Diba? Know your worth. You are worthy. Kung kayo naman, kasi sa mga nagkahiwalay, nandun talaga yung conflict, kumbaga. No? Pero ang iba dito, magkakaroon pa kayo ng connection muli. Nito. And then, kung kayo naman is may third party relationship, alam mo, nasa sayo na daw yung decision nito eh. As in, nasa sayo na yung decision nito. Ikaw na daw yung magdi-decide nito. Kung mag-i-stay ka pa ba or hindi. Kasi alam mo naman daw yung katotohanan. Alam mo naman daw yung the fact. Diba? Nadidrain ka na nga eh. Diba? Nag-isolate ka, napoprostrate ka na. Diba? Kasi paulit-ulit lang din naman eh. Pero kung okay lang naman sa'yo, bakit? Diba? Wala naman tayo magagawa dyan. It's your life. And then, kung kayo naman is walang third-party relationship, may mga time daw na maaring hindi kayo magsi-same page, no? Na doon sa point. Pwede rin kasi yung isa sa inyo is mas more ng gusto ng alone time or mas napaka-very independent ng isa, pwedeng nandun sa point na yun sa iba sa inyo, or nandun din yung point na nandun naman yung supportive, nandun you try to make it balance this connection, nagkakaroon din man ng pag-uusap, may mga bagay na nababalikan, nauulit muli. Yun nga lang, may mga hardship daw na pagdadaanan yung connection ninyo, Aquarius. Hindi ko alam kung sa trabaho, sa pera, o in this connection. Or pwede rin naman sa iba sa inyo is, isa sa inyo is may mga sakit or magkakasakit. No? Yun.
Sa iba sa inyo, baka handito rin yung point na baka may mga anniversary, monthsary, o may mga celebration happen into your life dito. Pagtutulungan meron pagdating sa sitwasyon. Pero, isa dito, may pagsisinungaling. Nagsisinungaling o may pagsisinungaling? Or may hindi siya sinasabi sa'yo? Or pwedeng ikaw ito? Tingnan natin yung money mo. Money ni Aquarius. May mga time na makakaramdam ka ng ng abandonment sa kanya. Or pwedeng may mga hindi talaga pagkakaintindihan na pwedeng maganap. Money ni Aquarius. Ay, ano ba yan? Baliktad. Yasmin na tayo, anak. Your money. Money tsaka trabaho to, ha? Aquarius. Okay. Okay, pagdating sa yung trabaho or money, nandun yung point na aware ka naman eh. Ngayon, this time, aware ka na sa pera mo. At least, diba, aware ka na sa mga nakakausap mo, sa mga actions mo, sa movement mo. Ando na yung awareness, kumbaga. It's very good naman. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon ka pa rin na maaalala mo sa nakaraan. Trabaho man yan, or yung mga pagkakautang man yan, ganyan, may maaalala ka pa rin, kahit pa paano. But still, doon yung awareness this time, mas nag-iisip ka na this time, andun na rin yung point na use your common sense, kumbaga nga din, napaka very careful mo na rin this time, and then andun yung pagiging wise mo na rin this time. Minsan, pero ang nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ka ng or pwedeng malulungkot ka kasi naalala mo yung mga nakaraang sitwasyon, lalo kung may mga utang, ganyan. Siguro sa trabaho, o sa mga kasama sa trabaho, o sa pera man niya, may mararamdaman ka din daw minsan na kalungkutan, o kaya naman disappointment. Or maybe, may tao na kukonek sa'yo na ganun yung problema niya. Naku, ayan ka na naman ha, Aquarius ha. Sa trabaho siguro mga disappointment and lungkot, ganyan. Na pwede rin kasi ito na maulit muli. Ganyan, yun nakikita ko sa iba. Pangyayari noon na maulit muli. O kaya is magiging dermatology ka, 'di ba? Sa paligid mo this time. Mas magfo-focus ka sa sarili mo this time. May mga bagay ka naiiwasan o lalayuan, maybe, sa iba. Ganun ang nakikita ko. Pero at least, 'di ba, mas magiging aware ka this time. Sa paligid mo, sa pera mo, sa trabaho mo. Mas magta-trust ka ngayon sa intuition mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Arigato namaste, God bless.